Bisaya ka na, Bisaya. Okay, 2:12. That at the time ye were without Christ, ang panahon nga wala kitang patakang Kristo, okay, kita nga mga Gentiles, in the time that we were without Christ, ang time nga wala patakang Kristo, being aliens from the commonwealth of Israel, mga langyaw, okay, mga aliens, kita mga aliens. Dili kita part sa ilang mga rejected people kita. Kung tanawin mo sa Israel, ginapang reject kita yung wala kita yung right magpaduol sa mga Hudiyo. Okay? And strangers from the covenants of promise. Kaya ang mga langyaw sa mga kasabutan na isaad, walay paglaong, walay Diyos, din sa kalibutan mga kaluluoy kita na. Sa wala kita ang Kristo, mga tao, kita nga walay paglaong. Okay? Wala kita having no hope, o wala kita Diyos. Diba? Kaluoy sa mga hintil, wala mga tao sila nga walay paglaong, kaya nga naman wala sila Diyos. But now, tungod 13, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Apan karon, di akang Kristo Isos, kamo nga, kaniadto layo karon, di ba sa una, layo kita, pero samtay nga naanak kita ng Kristo, gipaduol na pinahagi sa dugo ni Kristo. So sa una mga langyaw kita, sa una mga wala kita'y pulos, sa una wala kita'y good rason, praise the Lord, wala kita'y mga paglaong, pero sa tayo nga nadawat ato si Jesus Christ, sa tayo magipasagahay ni Kristo ng iyang dugo, praise the Lord, gipaduol na kita sa Diyos. Suha kita sa layo, kag gipaduol sa iya. Praise God. And so, mauna, we are not part sa law sa Israel. In Genesis chapter 2, verse 2 to 3, katong ingon ganina, on the seventh day, ang Ginoo nagpahulay, sa tanan niyang gibuhat, pamangayos ang Ginoo at pito nga adlaw, kag nagpahulay sa tanan niya nga gibuhat. So, some scriptures prove that since God rested on the seventh day, some use ka naman, may mga tao nga ginagamit nilang ining scripture. Maunang ginakupta nila ang Genesis chapter 2, verses 2 to 3, maunang ginakupta nila nga kinahanglan ng mga tao pagka ika-seventh day, kinahanglan masimbagin ka. In our calendar, sa atong calendar, sa ika-seventh day, Saturday. Kung i-base na to, sa atong calendar, karon Gregorian calendar atong ginagamit, no? So, Gregorian calendar. Tinang scripture na gisulat sa Genesis chapter 2, verse 2 to 3, mauna siyang ila ginakuptan nga ang adlaw kuno nga giningon sa Biblia is Saturday. Which is, ang Sabbath, wala gina siya iyang translation, never siya gin-translate nga seventh day. Sabbath is not seventh day. Sabbath, ang translation niya is rest, kapahuwayan. Dili siya ikapitong adlaw. Amen. Ang Sabbath is not seventh day. Sabbath is rest. Ang iyang translation, ang iyang meaning. So kung mag-ingon sila nga ang kapitong adlaw is Saturday, then ang scriptures, daghan sa mga verses sa Bible nga nagakontradict or wala nagsunod sa Sabado nga adlaw. Kung basahon na to, daghan sa mga scriptures, sa daghan ng mga verses sa Bible nga wala siya nagsunod sa seventh day. Wala sila nag-obey sa seventh day. So makontradict niya ang Bible nga kung ibutangin nato nga ang seventh day Saturday. Okay. Kung kanang ipugos yun nila nga ang seventh day is Saturday, kinahanglan ma-prove nila nga gigamit nga calendar sa Ginoo is the same nga calendar nga ginagamit nato karon. Which is ang time sa Ginoo dili pareho sa atong time. Ang date sa Ginoo dili pareho sa atong nga time. Ang seventh day, ang Saturday nga day, nag-start na siya sa gibuhat na ang Julian calendar. Julian calendar, gibuhat na siya para sa mga Romans. Mga gibuhat ni Julius Caesar para mauna siya ang sundo nila nga pasunod sa mga days. So, direct siya nag-start ang seventh day is Saturday. But ang problema lang kay ang Julian calendar, daghan kaayo siya mga errors, daghan kaayo mga mistakes. So ang gibuhat nila, gisigis lag erase, gisigis lag puno. So erase, puno, mawas until such time nga dili na magkanimao ang ilang mga calendar. So gi-cancel na siya ang Julian calendar, gipulihan siya sa karon nga calendar which is the Gregorian calendar. Maora gihapon ang 7 days Saturday gihapon. Pero
scriptures, the Bible says to me now, always put this in your mind, the Bible, wala siya nag-suggest nga kinahanglan ng tao sa ikapitugid nga adlaw siya magkahulay. Ang ginambot pasabot na ko, example, ikapitong adlaw, di ba? We start ang first day man sa calendar Sunday. So this is the first day of the week. Based sa ako ng calendar. So ay ka-7th day na Sabado. So ang Bible, wala siya nang ingon na kinahanglan pagka-Sabado, maogi na sa inyong kapahulayan. Ang ingon na sa Bible, dapat sa usa ka semana na kayo usa. Kung nag-start ang imong adlaw by Wednesday, sa kabunin mo yung adlaw, yung nag-start yung Wednesday, so dila ka makang first day, Wednesday, first day na nimo. Unsa ay ka-7th day, amo na siyang imong adlaw sa kapawayan. So since we are in the Philippines, ang Pilipinas, ang atong adlaw sa kapawayan is Sunday. Why? Because most ng mga company karon ang ila day of Sunday gyud. Diba? Most ng company ang gintrabahuan naton, most of government employee, ang atong ang day off is Sunday gid siya. Pero kung dito ka sa Middle East, kadto ka dito sa Middle East, ang ila day off kung sa dito Friday. So dili siya pwede nga ipugos nato nga kinahanglan ang 7th day gyud mao na siya sundon ang 7th day kingo sa Bible. So kung hindi nimo sundon, dili ka kapalangit. No, that is a wrong concept. That is a wrong kanang teaching. Nga kinahanglan on the 7th day, which is Saturday, maogi na siya adlaw. So no, that is the wrong interpretation sa Bible. The Bible says na kinahanglan sa 7 ka adlaw na ala kay usa ka adlaw nga ihatag sa Ginoo. Pero wala naging ang Ginoo nga maogi ng exact na day. Kaya wala na natudlo ang Bible. One of the argument nga masupport nato nga ang Bible, wala siya ingon yun nga maogi na siyang adlaw sa kapahulayan. When the time Jesus Christ nagkadto siya sa Bethesda, and then nagkadto siya dito sa kapul. Kabasa ka mo na nga sa sinakapul dagan kaayo mga masakiton diya nga nagapalibot. Then there are times nga ang anghel maglapugay sinang pool, and then kung sa kinsa to una makaambak siya maayo. Then the time nagkadto na dito si Jesus Christ, and that is the day of Sabbath sa ilang alo. Mao na siya adlaw sa kapahulayan. So ang ginhimo ni Jesus Christ, nag-giayo niya ang usa dito ka bakol. Kaya giayo niya. So nakabarog ingon niya, wa ang imoy daanan dal-a kag maglakaw ka. So nakita na siya sa mga Hudiyo, nakita sa mga scholars na nila dito, gibuhat ni Jesus Christ. And then nag-ingon sila kasi Jesus Christ nag-disobey sa Sabbath day nila. Nag-disobey sa law. Gi-persecute nila si Jesus kag gusto nila nga paksyon si Jesus kay gi-disobey ni Jesus ang ilang law, which is the law of Moses. Pero ang tubang ni Jesus Christ nga my Father worketh hitherto and I work sa akong amahan nagbuhat bisan hangtod karon nagtrabaho iyang ang ako nagabuhat pod. So buot pasabot, praise God that even nga ang amahan ni Jesus Christ, even the Father is working bisang Sabbath day. Diba? Kung ang mga Hudiyo, kinaklaim din nila nga ang inang adlaw is Sabbath day, dapat sila dinis lang pwede kagawa silang balay. Unsa gibuhat wa na kasi sa gawas ng ilang balay. They are not allowed to go outside sa ilang balay kung Sabbath day. Dapat magpuyo lang sila, wala sila ibuhaton. So amo to nga time, grabe ginakasuko kasi Jesus Christ ang ayo siya. If ato ni siya i-claim nga ang Sabbath day, wala gid bisa kanang Dios wala nang trabaho. Example nga, kung Saturday is Sabbath day, niya dapat ang mga tao wala nagtrabaho, din ang Ginoo wala kang trabaho. Wala healing. Wala healing, ang Ginoo dili pwede ka pang healing. Ang Ginoo dili pwede ka tubag. Ang Ginoo dili pwede mo lihok kaya naman that is the rest day of God. So dili pwede mulihok ang Ginoo kung naganaay ka ampo diya ka layover, pray over sa may masakit, dili siya pwede mag-ayo kay tigpahulay sa Ginoo karon. So that is a wrong teaching. So ingon sa Bible, bisa na nga mahal na Sabbath day nagatrabaho gihapon. So if Sabbath day is Saturday, buot pasabot kasi ang Ginoo bisag Sabbath day ka trabaho, bisag Saturday siya nagatrabaho, bisag Sunday ka din Ginoo trabaho gihapon. Kaya naman kung ang Sunday, ingon na Sabbath day, makapahulayan sa Ginoo, pahulayan sa mga tao, ang buot pasabot ang Ginoo dili mo liyo sa tunga nato. Why di siya magligo kay rest day mas ang Ginoo. So wala outpouring of the Holy Ghost, wala revival, wala working of the Spirit. Because that is the day of rest ang Ginoo. So Sabbath day is never gyud siya nga gihimo nga adlaw. Sabbath day means kapahulayan. Dili siya ingon nga wala nang concern sa Sabbath day kung unsa nga adlaw. Unsa nga adlaw mo simba. It never concerned sa Sabbath.
So we cannot say that seventh day, which is Saturday in our calendar today, dito ka nga ang seventh day, nga Saturday sa atong calendar, is maulang din na siyang adlaw nga pahulay sa taor ka na nag-gather ang mga katawan. Hindi pwede nga, kinanglan, Saturday lang ka mag-gather, kay kung Sunday makasala ka. Di ka magsimba, di ay ka Sunday, makasala ka, or mag-prayer meeting ka Tuesday, makasala ka, Bible study ka mo Friday, makasala ka, kay Saturday lang yun ang pwede na itong adlaw sa pagtilipon. So that is the wrong teaching. Kung ilang po ipugos yun nila na ang Sabbath day is Saturday, then daghan sa mga verses sa Bible nga wala nagsunod sa schedule sa Sabbath. John chapter 20, 19 to 26, kana mabasa nimo diha ang mga disciples nag-gather sila together on the first day of the week. So nag-gather sila on the first day of the week, which is on our time is Sunday. Acts chapter 20 verse 7, Paul's follower, praise the Lord, met on the first day of the week to hear him preach. Nagwali si Paul first day of the week sa iyang mga disciples. 1 Corinthians 16, 1 to 2, ang Corinthians church, nag-gather sila, nagtipon sila sa ilang mga offering on the first day of the week. So nakipanibahon niya na itabo sa Corinth church, first day of the week. John 20:19, kay mga ito kanina, si Jesus Christ, nag-establish sa meeting, first day of the week. So, dili mo pasabot nga daghan kaayo mga scripture sa Bible nga nagtipon sila, first day of the week, ang Sabbath day, transfer na ako Sunday. So, dili mo pasabot nga ang Sabbath day, Sunday yun. Wala talaga ingon nga mga tao nga wala nagasimba sa Sunday, dili ka palangit. Ang mga tao nga nagasimba Lunes, dili ka palangit. It happens lang nga most ng aton nga vacant na time, day off nato is Sunday. Sa mauna nga nagatipon kita Sunday, maunang ginagrab nato nga opportunity nga makatipon kita tanan because tanan kita mga tao nga dili ka wala yung mga trabaho Sunday. So this only means that particular day cannot be elevated in salvation issue. So, ang pagbutang nato sang day para magtipon kita, dili siya part sang kaluwasan nga issue. So, dili siya part sa aton nga gitawag nga kaluwasan. Dili ta nila ma-condemn kung unsa ta nga day nagatipon. Dili pwede gingon nga hindi ka mo kapalangit, dili ka mo maluwas kay mao ka mo nang adlaw nagasimba. So, dili na siya pwede. Mauna ingon sa Colossians chapter 2 verse 16, busa ayaw pagtugot nga may bisan kinsa nga maghukom kaninyo tungod sa kalanon, kung sa ilimnon, kung sa bahay sa piyesta, kung sa bagong bulan ug sa adlaw igpapahulay. So dili pwede nga ukman kanila nga nagasimba kita Sunday. Dili po ta pwede kahukom kung nagasimba sila Saturday. Okay? But when it comes sa kasubuan, ang New Testament church, kita nga mga church, kita nga nabaptize sa ngalan ni Jesus na nakareceive Holy Ghost, we are not bound sa Sabbath na ginaingon. Pero why is it lang nga kita nagahatag kita sa isa ka adlaw para sa Ginoo? Because we want to spend time. Ibalik nato po. Di ba nagatipon kita diri para ibalik nato ang tanan nga kaayo nga ginhatag sa Ginoo sa tuwa. The way nga mabalikan nato ang Ginoo sa tanan nga kaayo ginhatag sa tuwa, ito we spend time, we gather together, nga nagadahi kita nagasimba kita sa tubangan sa Ginoo. Di ba? We are united in praising and worshiping the Lord. So katong nga covenant, the Old Testament covenant, nag-ingon ang book of Jeremiah 31 to 32 nga ang Ginoo maabot ang panahon nga ang Ginoo maghahatag sa bag-ong tugon or new covenant, maabot ang time nga ang Ginoo magahimo siya sa bag-ong nga covenant. So dili sama sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang amahan sa adlaw nga giaga ko sila sa kamot sa pagpagbulag kanila gikan sa yuta sa Ehipto. So dili to ang covenant nga ihatag sa Ginoo sa tuwa, dili to the same nga covenant nga ginahatag sa ilaha sang time ni Moses. Sa time sa Ten Commandments. Nga maong tugon ilang gilapas, bisan ako maong ilang bana nag-ingon si Jehovah. So dili to mao nga covenant na, so lahi na nga covenant ang ihatag sa Ginoo sa tuwa. So the Old Covenant, which includes the Sabbath, so the Ten Commandments, ang Ten Commandments include ito ang Sabbath. May naay
tulo ka law ang Israel. Okay, naas like tulo ka law. Judicial law or civil law, ceremonial law, and moral law. Ang judicial, mauna siya ang under sila sa mga judges. Nagbutang sila sa mga judges para maibawaan kung unsa sila mag-deal, unsa sila magdala sa ilang mga sulugoon, sa ilang mga hayop, sa ilang mga family, or tanan yung mga laws ng Israel. So may judges sila nga naga-judge sa ila kung gisunod din ang kasuguan or wala. That is the part of judicial law. And ano sa penalty? Ang penalty sa judicial, wala ka nag-obey, either ka matayon, kanabang eye for an eye and tooth for a tooth. So that is part of the judicial law. And ceremonial law, mauna siya ang the way sila magsimba sa Ginoo, the tabernacle, the offering, the sacrifices. So part na sa ceremonial law, that and Sabbath as well, part sa ceremonial law. And the moral law, mauna siya ang the Ten Commandments, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery, that is moral law. Ang judicial law and ceremonial law, sometimes Jesus Christ na lang sa cross, giwala na siya. Tingog na lang na siya sa love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love your neighbor as yourself. Katong law, judicial law, ceremonial law, and moral law, gitingog na sa tanan sa sinangang commandment. Sa duwala ka commandment. Igugmaon mo ang Ginoo sa pugos imong tagipusoon na una kala o igugmaon mo imong igsuon kung pareho sa imong kaugalingon. So mao nga law, gikuha na sa Ginoo. So wala na sa karon sa mga tumulo o nga naga-sacrifice ang ilang mga hayop for the sake sa mapatawad ang ilang kasalanan. Gidula na sa Ginoo. Why? Because the perfect sacrifice, Jesus Christ was already crucified sa cross. Mao to siya ang instead untang ay halad nato nga mananap, si Jesus Christ na mismo ang nahimong nga halad. So kato nga old covenant, which is the Sabbath, nag-enclose ang Sabbath, was superseded by the new covenant, nalabawan siya sa pag-uong nga covenant. Katong daan nga covenant, karaan nga covenant, nalabawan siya sa pag-uong nga covenant. Kaya which only commanded, ang pag-uong nga covenant, ang iyang commandment is repentance, water baptism, and receiving the Holy Ghost. Kaya mauna siya ang new nga covenant. So, ang daan nga covenant, nalabawan siya sa bago nga covenant. Ang bago nga covenant, nagakaman siya, nga kinahanglan ang tao, maginulsol, magpabaptize sa ngalan Jesus na makadawat Holy Ghost. So, natapunan na ito ang old nga covenant. In Hebrews chapter 8, verse 5 to 11, nagaingon ang Bible, who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make a tabernacle. For see, saith he, that thou make all things according to the pattern, shadow to thee in the amount. So ang tanan nga gibuhat nila sa Old Testament nga pagsimba, nga the way sila magsimba dito is, ano lang siya, shadow lang sa covenant karon. Okay? Kanang, ano lang siya ba, kanang example lang siya, or pattern lang siya sa pag-uong covenant karon. Atong giyabuhat nila sa Old Testament. So maula to siya ang the way nga sundon. Example, if naga-sacrifice sila para mapatawad ang ilang nga sala, ang dugo dito sa isa ka mananap, kag ang mautong ilang ihalad, katong nga dugo, shadow lang to siya sa bag-o nga covenant, which is the blood of Jesus Christ. Pattern lang siya. Basta na to sa Bisaya lang. Nga apan karon nabatunan niya ang usa ka ministeryo nga labing maayo sa paagi nga siya ang manlalaban sa usa ka labing maayo nga tugon nga gitukod pinasikal sa labing maayo nga mga saad. Kay kung kadtong naunang tugon wala kay nakulang, nanunta wala pa pangitaud dapit alang sa ikaduha. Kung kato daw ang Old Testament, kung dili to siya kulang, kung kumpleto lang ang Old Testament, dili na siya kinahanglan magbuhat pa sa Bagong Testament. Kung kato nga covenant, dili siya kulang, kung perfect na to siya, dili na kinahanglan sa Bagong Testament. But because nga katong covenant, kagibuhat nila sa Old Testament, dili siya kumpleto. It means, dili siya gyapon perfecto. Mauna nga kinahanglan, magbuhat kita sa Bagong covenant. Kaysa pagkakaplag o kakulang nga nila, miingon siya aniya karon mo abot ang adlaw nagaingon ang Ginoo nga ako magabuhat og bag-o nga tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Dili sumala sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga ginikanan sa adlaw nga gikuha ko sila sa ako mga kamot sa pag-aga kanila gawa sa yuta sa Ehipto kay sila wala man nagpadayon sa akong tugon katong covenant nga gihatag sa Ginoo. So gitagaan ka sa Ginoo sang pattern
para maano sila ka ng kananglan nila obey. Pero kung tanawon nimo walay usa ka tawo nga naka-perfect sa covenant. Walay ni usa ka tawo sa Israel nga naka-perfect sa mga kasuguan. Sa grabe biya kadaghan sa kasuguan, perfect nimo? Pila ka thousand sa kasuguan sa Israel? Bisag ma-perfect mo na sa 1,000 ka kasuguan, ma-perfect nimo ang 999 ka kasuguan, yang usa din nimo makuha, wala na gyapon pulos ang tanan nga gin perfect nimo. Sabot pa sabot wala gyud bisag usa sa Israel nga naka-perfect sa ilang nga kasuguan. Mao na ang kinahanglan sa bag-o nga kasuguan, bag-o nga covenant. And that is Jesus Christ. Praise the Lord. So sa tanan nga kasuguan nga ginahatag sa nation of Israel, ang naka-perfect lang gyud, praise God, nga covenant is Jesus Christ. Amen. So mauna sang time na si Jesus Christ nagpakamatay na nagpasagay sa iyang nga dugo, ang mga katawan karon gin hilway na sa Ginoo, gin free na kita sa kasuguan, gin free sa kasuguan, gin wala na sa Ginoo kasuguan. Why? Because gin bayran na sa Ginoo ang tanan nga sala nga nabuhat nila. So, ang kaluwasan sa mga Hudyo in the dispensation of law, that is the fifth dispensation, sa ikalimang dispensation, ang ilang kaluwasan, kinahanglan ma-perfect nila ang law. Ma-perfect nila ang kasubuan. So, mauna ang argument, sometime, why is it nga ang katong duwa, katong usa ka kawatan, yung gilansang kaupo ni Jesus Christ, nga nung naluwas siya, bisag wala siya na-baptize. O wala siya naka-receive Holy Ghost. Kaya kaluwasan sa time, sa New Testament is repentance, kinahanglan maginulsol ka, mabaptize ka sa ngalan ni Jesus ka, makadawat ka Holy Ghost. Ang pangutana, nga no, katong tao, nga nalansang sa cross, nga kauban ni Jesus Christ, nga no, gidalasan ni Jesus Christ sa paradise, nga wala man siya, wala man siya na-baptize sa ngalan ni Jesus ka, naka-receive Holy Ghost. Nga no, makakadto siya sa paradise. So ang tubag, because part siya sa law dispensation, dili siya pareho sa plan of salvation sang naa sa grace dispensation. Kita na kita sa grace dispensation. Ang atong kaluwasan, kinahanglan sundo nato ang plan of salvation, which is the repentance, baptism in Jesus' name, and receiving the Holy Ghost. Mauna siya sundo nato para kita maluwas. Katong tao nga ginlansang sa cross, nga kauban ni Jesus Christ, bisag dili ko siya magbabaptize, ang maka-receive Holy Ghost, kung gusto ni Jesus, nga dalon siya sa langit, paluwas lang siya. Why? Because under siya sa law. So, gikuha ito ni Jesus Christ ang kasubuan. Mauto nga ang tao, madala siya sa paradise. Makuyog ni Jesus Christ ito sa paradise, bisag wala siya na-baptize. Because he is not part of the salvation nga ginasunod nato karon. Bakit nga under sa grace dispensation, under kita sa time na napatay si Jesus Christ, at sulod ang grace dispensation, ang atong kaluwasan nakadepende sa Acts chapter 2 verse 38. Repentance, baptism in Jesus' name, and receiving the gift of the Holy Ghost. Amen. That is our salvation. Amen. And ang ginaingon sa Bible nga kapahulayan, praise God, is dili na the same nga kapahulayan nga ginahatag sa nation of Israel sang time sang law. Sang time nila dito sa Old Testament. So the rest nga ginaingon sa Bible, dili sa pareho nga rest nga madawat nato. Sang time nga naa kita sa kini nga dispensation. So dito ang rest nga ginaingon sa Bible, ang ginahatag ko nga rest is rest lang sa lawas. Nalas na one day rest. So, di sila magtrabaho, ang ilang lawas makapahulay. Pero ang rest nato nga dadawa, siningatay nato, di nilang lawas nato ang makapahulay. Apil ang atong kalag, apil ang atong espiritu. That is the perfect rest nga ginapakita sa tao. Ang tanaw ni mo ang nation of Israel, bisan na aslay adlaw ikapulay, pero wala sila giyapon ingon nga kanang ang ilang espiritu, ang ilang kalag is perfectly nga makapahulay yun. So mauna siya ang wala sa ilang na naa nato karon. Ma-experience nato karon. So Acts chapter 2 verse 4, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Og napuno silang tanan sa Espiritu Santo, og nagdugod din sila pagsulti sa laglaing mga sinultianingon sa gihatag kanila sa Espiritu Santo aron ikasulti. So the Old Testament
Sabbath was only a type and shadow or a symbol. When Jesus Christ came, the literal and physical Sabbath was abolished. So, katong Sabbath nila, literal to siya and physical na Sabbath. So, it means, literal na nagapahuway sila. Okay, wala sila nagatrabaho, wala sila nagagawa sa ilang balay, ilang mga hayop, makatrabaho yun. So, that is a requirement. Do you know that Israel, kanang na sila ilosan, nga 7 days nila, example na sila i-farm, 7 days sila nga-farm, tamna na nila. Pero sa ikapito nga, 2-8, tinanglan nila nga farm ang pahulay, hindi ka pwede katanong. Mapahuwala yun, sabi mo ang yuta. So, mauna nga, lahig yun, ang tanong nga, kanang na ay, nakapahulay ang yuta. Unlike dito sa Negros, compare mo sa una, ang karon, ang mga tubo sa Negros, o karon, lahig yun. Why? Because ang yuta, wala kapahuway. Wala siya nakagain sa nutrients nga ihatag na po sa bagong nga tanom. Kaya pagkahuman nila harvest, tamnan nila dayon. Kinahanglan, ang losas ng yuta, kinahanglan tagaan mo nimo kapahuwayan ng yuta para makagain siya sa nutrients nga ihatag sa iyong tanom. So mauna, ang tao sad. Dili pwede nga, all the days of our life, mandrabaho, na lang mga mandrabaho, kinahanglan maghatag po kita time para sa akong lawas nga makapahulay. And kaya nga ang Sabbath is a physical and literal na kapahulayan. It means literal na nagapahuway ka, nagatulog ka, wala ka nagatrabaho. But when Jesus Christ came, sa nag-abot na si Jesus Christ, hindi nga Sabbath na literal and physical, gitula na siya. It was abolished. Kaya on the day that we received the Spirit of God, sa adlaw nga nadawat nato ng malaan nga Espiritu, ang tinuod nga Sabbath, ang tinuod nga kapahulayan, na batsagan nato, in the day you receive the gift of the Holy Ghost, that is the true and genuine Sabbath. Mauna siyang tinuod yun nga Sabbath sa panahon, sa adlaw nga nadawat nimo ang malaan nga Espiritu, amo na siyang tinuod nga adlaw sa kapahulayan. Okay? Dili lamang ang atong lawas nga nakapahulay, ang pilang atong kalag ng atong Espiritu. Diba? Kung ma-feel ka mo sa malaan nga Espiritu, kung ma-refresh ka mo, ma-revive ka mo, tanan mo kakapoy, mawala. Apil ang kakapoy sa huna-huna, kakapoy sa tanan nga nakatapusin mo ka, mawala na sa tanan because mauna siya ang tinuod ng kapahulayan. When you receive the gift of the Holy Ghost, ingon sa Bible in Isaiah 28:11-12, for with stammering lips and other tongue will speak to these people niya, lumalangyaw nga mga langabin o uban nga naimbila niya musulti din sa mga katawhan. So, stammering lips. So, the time that you are kung nag-receive ka ng Holy Ghost, may mga stammering lips, speaking in tongue, to whom he said, nga kanila maingon siya, this is the rest wherewith ye may cause the weary to rest. Nga mauni siyang kapahulay, kay mauni siyang pahulay, hatagin ninyo ang pahulay siya nga ginakapuyan. Sa time grabe, di ba grabe ka kapoy, grabe ka stress, grabe ka depressed kasi imong trabaho, sa nakatabo sa imong kabuhi. Once nga batyagan mo ang presensya sa Ginoo, once nga madawat imong balaan nga Espiritu, once nga ma-refresh ka sa presensya sa Ginoo, makabatsyag ka kapahulayan. And that is one of the reason nga nung naa ka sa church. One of the reason nga nung nagabalik-balik kita sa church, why? Because sa church ginabubo ang balaan ng Espiritu. Sa church ang presensya sa Ginoo nagalihok. Sa church ang presensya sa Ginoo ginabubo sa tunga nato. That's why makabatsyag kita kapahulayan. Praise the Lord. Although maingon ka, Sunday wala ko nagtrabaho, nagsunod ko sa ingon sa Bible, nga in the 7th day, you will rest. Pero naakala sa imong balay, nakapahuway ka tuon, pero ang imong una-una, wala kapahuway, maulang gihapon. Ang imong lawas, nakapahulay, pero una-una nimong kapoy gihapon. Because lahi ang iyang kapahuwayan na ginapangita. Lahi ang kapahulayan na ginapangita sa imong kalag o sa imong espiritu compare sa kapahulayan sa imong lawas. May stress ko, mag-unwind ko dito sa beach. Diba? Maka-unwind ka, okay ang imong lawas. Pero ang imong una-una, maulang gihapon. Ang Espiritu sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo nga ginahatag, ang kapahulayan na ginahatag sa presensya sa Ginoo, dili mahatag sa unwind na nato sa beach, kag sa mga resort, kag sa mga mall, dili niya mahatag. Pero kung naa ka sa church, nga batyagan mo ang presensya sa Ginoo, makapahulay ka sa insakto nga pagpahulay. Na nakabala kung grabe ang revival sa church, pagkagabi ka nindog sa imong tulog. Diba? Straight ang iyong mga tulog, wala ka na ganauna. Kaya nga naman, naka-worship ka, naka-revive ka, naka-refresh ka, nakabatsyag ka sa presensya sa Ginoo, pag-abutin mo si balaya, wala na. Mauna sa insakto nga pagpahulay. Makatulog ka sa tao. Sabbath, praise the Lord, ingon ko kanina, ang iya meaning is rest.
Never one time nga ang meaning sa Sabbath is seventh day. Dili ni mo mabasa lang ni mo ang Google na ingon ka maingon ka Sabbath is seventh day. Ingon na sa Google, but ang insakto nga meaning sa Sabbath is kapahulayan. Wala siya nag-ingon na seventh day. Sabbath is rest. So kinsa na siya nga kapahulayan? Unsa na siya nga kapahulayan? Matthew 11:28-30, paduol kamo kanako. O mari kamo kanako, kamo tanan nga ginakapuyan. O kinsa ginakapuy ninyo karon? Ingon niya tanan nga gikapuyan o gibugatan. O papahulayon ko kamo. So tanan nga ginakapoy, tanan nga ginagabugatan. Praise God, hallelujah, mabatsagan nato ang tinuod nga Sabat kung magpaduol kita kang Ginoong Hesus. Kung magpaduol kita sa Ginoo, mabatsagan nato ang tinuod nga Sabat. Ya, pag umari kamo kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. Isango ninyo nga akong yugo kaninyo o magtuon kamo kanako. So dili lang nga magpaduol lang ta Kristo. Dili lang nga maka-closer lang ta. Ingon sa Bible, learn for me. Nga magtuon kamo kanako. Ibaw una to ang Dios nga ginasimba naton, kilalahon nato ang Dios nga gilalagan nato, kilalahon nato ang gisudlan nato nga tuluhan. Kilala ibaw una to ang tanan sa iya ha. Kaya ako maaghok o mapainubuson, mapainubsanon sa kasing-kasing o makakaplag kamo o papahulay sa inyong mga kalam. Kaya ang akong yugo masayon o magaan ang akong luwa. Praise the Lord. This morning says, if nagapangita ka mo sa tinuod yung kapahulayan, kung ginabugatan ka mo, I believe, tanan kita, nagabugatan kita. I believe, praise God, na tanan kita naka-experience, nakakapoy, sining kalibutan na. Praise God, kaning doon sang worship, before the time pinag-start, kanay sang espiritu sa Ginoo, kanay sang ambiance. And I can feel nga ang Ginoo nagalihok yun. And I can feel because, praise God, while nga nag-prepare sining awali, nakaibalo ang Ginoo, tanan kita, nagapangita kita sa kapahulayan. And I believe, hallelujah, this morning, ang Ginoo nakakita siya sa mundo sa atong nagipusoon, karon ang kauhaw sa atong nagipusoon, nga kinahanglan ninyo, praise God, this morning, sa kapahulayan. Praise God. Do you want, hallelujah, nga batyagan ang kapahulayan this morning? Ba, gusto ninyo nga batyagan? Praise the Lord, katagaan kita sa Ginoo nga makapahuway po kita sa tanan nato mga kapoy for the whole week. Nga grabe ka busy, grabe ka, problema kami ba, grabe ka busy, end of the month, kinanglan ang quota, 25 new members with loans. Kasama tayo ng mga tao eh. Basi sa iyon pa siguro makita piso sa dalan kung sige, kaka kayo sa magsulod ka sa 25 kabuok na member. Every month, new member with loans. Sagit, pugos na lang ako ng mga loan mo. Sabihin ako, no naman, mamaya, interest mo, grabe nga, encourage ba para na maabot ang quota. Praise the Lord. So, manguna siya magkatrabaho, sometimes we are pressured. And I believe Brother Jeff experienced that. Ikaw, Brother Jeff, magsigi-sige ni Brother Jeff, utrang kasuhon ko niya. Every Sunday, naakay, sa pagpangita pala sa topic, struggle ng mga mind. Sa naana nakita ka topic, magtuon po gid ka. Usaon na ako pag-build, usaon na ako pag-complete, usaon na ako pagdala. Praise the Lord. It's very stressful na kanang i-divide ang imong time. So, and only the presence of God na makahatag sa kapahulay ng imong ko. Pwede naman na siguro nga inyo na akong ikaw ka Bible class karon kay kanang busy kayo ba? Pray ako sa Ginoo bro. Kasi rason na lang na Lord kasi kaya ko makita na ako pugos ko magtuon. Praise the Lord. Pero on the other side, praise God dindot side na nakakaingani, magpugos mo ka magtuon, magpugos ka magbasa Bible, magpugos ka mag-research, magpugos ka pangamuyo, magpugos ka seek sa mind sa Ginoo. Sometimes, hallelujah, kapoy siya. But it's a big advantage, praise the Lord, kung nakaka-obligasyon sa church, ay magpugos ka. Diba? The more you learn, the more you study, the more you open your Bible, the more mo makilalaan ang Ginoo. And the more ka nga makapaduol sa tubangan sa Ginoo. And sometimes, hallelujah, ang reason nga kanindot sa prayer, reason nga kanindot sa worship, because sa mga ginapagbasa nato, praise God, sa pulong sa Ginoo, because sa mga ginanakuha nato nga mga learnings, sa pulong sa Ginoo, nagapaduol nato sa presensya sa Ginoo, isang pulong mismo sa Ginoo. Amen? Praise God. And this morning, hallelujah, nga pasalamat ko sa Ginoo, and I hope, praise God, nga makabalik na si Pastor.
Praise the Lord. So, ingon ko, gabi kay Brother Jeff, isa pa yung kasanday, Brother Jeff, parang kasuho na ko. Kaya ilang tanong ako ni Brother Jeff. Praise God. Hallelujah. But God is still good. Praise the Lord, ang Ginoo nag-provide sa atong mga kalanong giyapon. Ang Ginoo nagabubo giyapon sa iyang presensya, ang Ginoo nagalihok giyapon. Hallelujah, maula siya giyapon ng importante. At the end of the day, mahumanin nga simana. Hallelujah, mabatsagan nato ang presensya sa Ginoo. As I request everyone to please stand. Hallelujah. Let's find rest in the presence of the Lord. Hallelujah, this morning. But before that, let's roam around. Shake the hands of your brothers and sisters. Welcome them in the precious name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, beautiful, yes. Pagadaygon ko ikaw, o Diyos ko, o hari ko. O pagadaygon ko ang imong ngalan hantod sa mga katuigan nga walay katapusan. Sa mga matag-adlaw, pagadaygon ko ikaw. O pagadaig ako sa imong ngalan hantod sa mga katuigan nga walay katapusan. Dako nga si Jehovah o takos gayod nga pagadaygon, o ang iyang pagkadako dili gayod matukib. This morning says, hallelujah. Coming, hallelujah, in this place, ang pagkaresin doon, praise God, hallelujah, is a great privilege and a great advantage para sa katanan. Why? Praise the Lord. If you worship the Lord this morning, mabatsagani mo ang kapawalayan mo gitanita. Kung mabatsagani mo ang prosesya sa Ginoo ang kalapuntaga, hallelujah, mabatsagani mo ang kapawalayan, praise God, nga dili mahatag, dili kaliputana, o mga katawan sa gawas. Only the presence of God, hallelujah, makahakay sa kapawalayan. Praise the Lord. Hallelujah, all the worries, kanani mo nga mga worries sa kabuhi, kanani mo mga kakapoy sa una-una, kagipusoon sa kalag espiritu, ibig sa imong lawas, mawala kung mabatsagani mo ang presensya sa Ginoo. Hallelujah,
I see a new revival. It's coming as we pray and sing. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
treasures He does so